Ang radiation ay ang lahat ng form of electromagnetic radiation, kasama na ang light and radio waves. Nakaka-ionize ito ng mga atoms. Ang X-ray, gamma rays, at alpha and beta particles are all forms of ionizing radiation. Ang mataas na dosang radiation ay nakakapatay ng isang cell, greater than 50,000 rem. Ang lower doses ay maaaring makadamage or alter a cell's genetic code or ang DNA. Ang high dosage naman ay nakakapatay ng cells, tissues, at nakakadamage ng mga organs. For comparison purposes, standards have been released since 1969 that televisions are only to emit 0.5 millirentgen per hour ng radiation. Ito yung dose na hindi nakakapahamak sa tao. Kung ikukumpara natin ito sa 70,000 to 1,340,000 rem, dala ng aksidente sa Chernobyl nuclear power plant na 28 ang namatay sa 134 na na-expose, ay maintindihan natin kung gaano nakapinsala ang radiation. Habang hindi naman nakaka-apekto ang lower dosage ng radiation sa tao at hayop, may mga hayop na hindi man lamang alintana ang mataas na dosage ng radiation. Kilalanin natin ang iba. Sa mga pag-aaral, nakakapamuhay pa rin ng natural ang mga water animals na sea lions, trouts, at flatworms kahit nasa lugar exposed to high dose of radiation. Ang mga flying animals din, katulad ng bats, bees, and even eagles, ay hindi rin apektado ng high dose of radiation. Land creatures like earthworms, mice, at mga cockroaches ay may mataas din na susceptibility sa radiation. They have been observed to thrive kahit na doon sa mga lugar na nagkaroon ng nuclear explosions. Ngunit ang pinaka-resilient na animal, hindi lang sa high dosage, pati pa sa extremely high dosage of radiation, ay ang tardigrade, mas kilala as water bears or moss piglets. Ang may 8 paang nilalang na ito ay unang na-describe ng isang German zoologist na si Johann August Ephraim Gause noong 1773. At noong 1776, ang Italian biologist na si Lazzaro Spallanzani ay tinawag itong tardigrada, which means slow steppers, thus its current name. Manghang-mangha ang mga scientist mula nung nadiskubre ang mga creatures na ito, dahil nakaka-withstand sila ng dangerous levels of radiation and found out a surprising mechanism in their DNA. The process to repair DNA even goes into overtime when exposed to deadly radiation to fix their damaged DNA. In a study in 1963, researchers found out that they can survive 1,400 times more intense radiation than humans. Sa ngayon, may nakukuha na ng mga ideas ang mga eksperto sa kung paano nila napapagaling ang kanilang sariling DNA. Naniniwala silang ang strong resilience nila sa radiation ay dahil sa kanilang strong DNA repair ability. Ang madaling sagot sa kung sino ang pinakamalakas at nakakatagal sa extreme condition na hayop ay ang mga lions, tigers, o di kaya ang mga dambuhalang nilalang. But little did we know na ang very humble at almost microscopic creature ay ang pinakamatatag sa lahat. Sadyang napakarami pa nating hindi alam. All these discoveries and information about different creatures in the world remind us of how little we know and how great the Almighty Creator is. At kung atin pang iisiping mabuti, mapagtatanto nating nakakapagturo din ng pambihirang karunungan ang kaniyang Wonders of Creation.